Tingnan ko kung pwede ko mabuhay ang nanay ko sa legal na paraan. Yuan Ye. Ano ko yung napapanaginipan niya na naging dahil ng pagkabalisa niya habang natutulog? Nandito ka na pala. Pagkatapos ng trabaho, saan pa ba ako pupunta kung hindi uuwi? Akala ko hindi ka na uuwi. Kaya hindi na ako nagluto para sa'yo. Ayos lang. Marami pa naman pagkain dyan sa kusina. Ako na. Ikaw ang gagawa. Hmm. Para sa'yo. Para sa akin? Nag-abala ka pa? Ang girlfriend ni Gao siya ay pumunta sa France para magbakasyon. Kaya inutusan ko siya na bilhin ito para sa'yo. Salamat. Kakain na ako. May babae at anak ka sa labas. Kaya bumabawi ka at pinili mo ang package nito. Hello, kuya. Yuan Ye, babalik ako sa Jinxing bukas. Pwede mo ba akong sunduin? Pauwi ka na. Huwag kang mag-alala. Susundan kita bukas. Sige, hihintayin kita bukas. O sige, magkita na lang tayo. Kakalanding lang ng eroplano. Nandyan ka na ba? Handa na akong umalis, pinsan. Sandali lang. Hintayin mo ko. Darating din ako agad. Shoteng, oras na para uminom ng gamot. Mama, nahihilo po ako. Magpahinga muna tayo. Matulog ka na. Oras na. Hello, Hashi. Pasensya na. May pumasok sa bahay na mukhang magnanakaw. Bumalik ka na agad. Nandun pa si Shotty sa kwarto. Natatakot na kami dito. Ano? Huwag ka magalala. Magpapadala ako agad ng tao. Hashi, bilisan mo. Takot na kami ni Shotty. Bumalik ka at iligtas mo kami. Huwag ka magalala. Nandyan na agad ako. Katapusan mo na. Mahal na mahal kita. Miss, buntis po kayo. Anong nangyayari? Ano tong natatandaan ko?
Hello, ang numero kinatawagan mo hindi available sa ngayon. Sir, hindi mo ba sasagutin ang tawag ng misis mo? Puntahan muna natin at iligtas si shopping. Wala nang mas mahalaga kaysa sa kanya. Asa na siya? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hello, ang numero kinatawagan mo hindi available sa ngayon. Yuanye! Yuanye! Huwag ka mag-alala. Nandito ako para iligtas ka. Saklolo! Tulungan niyo ako! Magtiis ka muna, ha? Bilis! Sir, dito ka lang sa labas maghintay. Sige. Maging maayos sanang lahat. Iniimbestigahan po namin ito. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Achi, buti na nakarating ka sa oras. Sir, maliban sa mahalagang pinta, nandun ba lahat ng mahalagang gamit sa kwarto? May madilim na birding kahon ng alahas sa loob ng kwarto. Nandyan pa ba yun? Nandun lahat ng bank card ko. Pasensya na, miss. Wala akong nakitang kahon ng alahas doon. Paano nangyari yon? Kinuha ng mga magnanakaw lahat ng mga mahalagang gamit ko. Hindi importante yung mga gamit na ninakaw nila. Ang importante, ikaw at si Shouting ay ligtas. Ashi, hindi naligtas ngayon ang Shenyang Road. Pwede ba kaming tumuloy ni Shouting sa bahay mo ng 2 araw? Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin ni Miss Jiang. Nag-alala lang ako para sa naranasan ni Shouting ngayong araw. Natatakot lang din ako. Ihanda mo na mga gamit niyo ni Shouting. Doon muna kayo sa bahay ko ngayong gabi. Papahanap ko kay Gerching Hoy ang bago niyong tirahan para yun ang bago niyong tirahan. Salamat. Sir. Ano bang nangyayari sa inyo? Nagtataka ako. Bakit gumagalaw ang puso ko kanina? Napakasakit. Doc, kumusta na siya? Wala na sa panganib ng pasyente. Ang pinsala sa gulugod ay nagamot na. Pero meron ba siyang kaunting concussion? Maaaring makakaranas siya ng pagkahilo at pagsusuka. Epekto ng pinsala. Kailangan lang siya ng magpahinga ng maayos. Salamat, Doc. Gising ka na. Yuanye, ako ito, si Kuya Xiao Yao. Anong nangyayari sa'yo? Ano? Ano ba? Anong nangyayari sa akin? Nakita kong naaksidente ka. At nasaktan. Ikaw nagdala sa akin sa ospital? Oo, kinintay talaga kita. Pero parang hindi ka na dumating sa paliparan. Kaya naisip kong umuwi na lang mag-isa. Sa pag-uwi ko, nakita kita sa kalsada. Mabait naman siya sa akin. Pero bakit may ganito nakakatakot na larawan sa isipan ko? Salamat, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako doon ngayon. Wala yung problema. Nga pala, kuya, nasaan ang cellphone ko? Nga pala, kuya, nasaan ang cellphone ko? Ito, Tinawagan ko ba si Wichi? Nakakatawa naman.
Umasa pa rin ako na si Wichi ang nagliligtas sa akin ngayon. Ano ba to, Wichi? Totoo ba? Hindi mo na ako mahal? Anong problema? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Ako? Hindi lang sana manatili sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong sabihin sa'yo na nasaktan ako. At gusto kong umuwi at ayusin ang posisyon ko. Gagawin kong lahat para isuko mong posisyon. Sige, ipapauwi kita. Nakabalik ka na. Anong ibig sabihin nito? Inatake ng magnanakaw sina Xiaotan at Chingching sa bahay ngayong araw. Ang Chunyang Road ay napakadelikadong lugar na. Halo-halo ng mga tao. Kaya pansamantala ko muna silang pinatira dito. Mag-asawa na tayo, pero pinayagan mo silang tumira dito? Mag-asawa na tayo, pero pinayagan mo silang tumira dito? Pansamantala lang. Nakalimutan mo na ba? Sinabi mong hindi mo hayaan silang lumitaw sa harap ko. Ngayon, nandito pa sila sa mismong bahay natin. Gusto mong pilitin akong umurong? Pwede mo namang i-divorce ako. Nagkakainom na ganitong drama. Hindi mo kasi naiintindihan. Bigla lang kasing nangyari ito. Hindi ko pa natatagpuan ng bagong tirahan para sa kanila. Huwag kang mag-alala. Isang gabi lang naman silang nandito. Isang gabi? Ngayong araw, kung hindi sila aalis, ako na lang aalis. Pumili ka. Hello, ang naman tinatawagan mo hindi available sa ngayon. Tinawagan kita ngayong araw. Bakit hindi mo sinagot? Si Xiao Chan ay nalagay sa panganib. Nangahas akong iligtas siya. Kaya binaba mo ang tawag ko? Naisip mo ba na kailangan din kita ng husto ng oras na yon? Yue, Mr. Wei, nakapag-desisyon ka na ba? Sila ba aalis o ako? Shut up na. Nandito si Mama at Papa. Kita mo? Kaya iisang pamilya. Ako, isang tagalabas, ang nakaka-istorbo sa inyo. Patawad, hindi ko naisip ng mabuti. aalisin ko na lang sila. Hindi na kailangan gamitin pa ang lugar na ito. Hindi na kailangan. Huwag mo na silang iwanan. Yuanye, ayos ka lang ba? Kuya, bakit nandito ka lang mag-isa? Ako? Medyo napagod ako pagkatapos kitang ihatid pa uwi. Gusto ko munang umupo sa labas bago bumalik. Pero, bakit ka naman lumabas? Wala. Wala ako sa bahay. Hindi magginawang mag-isa lang. Gusto kong bumalik sa pamilya Jiang. Hindi kayo magkasundo ng pamilya Jiang? Pero kung ganun, pwede ka naman sa bahay tumira. Okay lang ako. Salamat, kuya. Sige. Ashi, si Miss Jiang nagkaroon ng pagkaintindi sa amin. Bilisan mo, habulin mo siya pabalik. Ayusin mo na lang mga gamit yun ni Xiaoting. Pinapasabi ko na kay Gao Shen na ihatid ko sa ibang lugar. Ashi, gusto mo bang palayasan kami ni Xiaoting? Hindi naman sa pinapalayas ko kayo. Huwag kang mag-alala tungkol sa kaligtasan nyo. Ipapahanap ko kay Gao Shen ng isang lugar na may mataas na antas sa kaligtasan. Hello Gao Shen, asikasuhin mo na to ngayon. Maghanap ka ng bagong matitirahan ni Xiaoting at iba pang mga ari-arian sa pangalan ko. Siguraduhin mong ligtas sila. At ito rin, alamin mo rin kung ano nangyari sa misis ko ngayong araw. Lumabas ako para bumili ng almusal. Kung magigising ka na, manghilamos ka muna. Huling punta ko sa bahay ng pinsan kong pangatlo ay 4 na taon nakalipas. Bitawan mo ako! Pagkawalan mo ako! Pakiusap! Bigyan mo siya ng gamot! Bilisan mo! Ano tong mga alaala ko? Bakit na si Bai Xingxing? Totoo ba nangyari ang mga bagay na ito? May nakalimutan ba talaga ako? Sir, yung pinasuri niyo sa akin tungkol kay Mrs. Jiang, nalaman ko na. Ano? Bumalik sa China ang pinsan ni Mrs. Jiang.
papasundo sa paliparan. Pero naaksidente si Miss Jan sa daan papuntang paliparan. Ano? Sa panahong yon, tumawag siya sa inyo ng maraming beses, pero hindi niya sinagot. Nakabalik ka na. Kaya binaba mo ang tawag ko. Naisip mo ba na kailangan din kita noon? Nasaan siya ngayon? Kuya, hindi mo na kailangan... Umalis ka dito. Hayaan mo naman ako magpaliwanag sa'yo. Pasensya na, Mr. Wei. Wala akong oras para pakinggan ang mga paliwanag mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may taong bumangga sa'yo tumakas? Titignan ko rin kung meron pa bang ibang sugat ka bukod sa braso at ulo mo. Bakit hindi mo ito tinanong kagabi, Mr. Wei? Wala kang magawa? Ayos lang. Buhay pa naman ako. Hindi pa ako patay. Sumama ka sa akin pa uwi. Maghahanap ako ng probadong doktor para masuri ka. Mr. Wei, may asawa ka na at may anak sa bahay. Kung sasama man ako sa'yo, hindi maganda yon. Ang bagong tahanan para sa mag-ina. Pinalipat ko na sila kagabi. Kaya sana umuwi ka na sa bahay ngayon. Hindi ka na niya maaabala. At ilang beses ko nang sasabihin sa'yo, ikaw lang talaga ang ginang Wei. Si Pai Jingjing, kapag dumating sila, kailangan kong umiwas. Pag umalis sila, kailangan kong bumalik. Yonye, binalan kita ng paborito mong tokwa. Mr. Wei, bakit ka nandito? Nandito ko para sunduin si Yuanye pa uwi. Si Yuanye, parang ayaw sumama sa'yo pa uwi. Ngayon si Yuanye parang ayaw sumama sa'yo pa uwi. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ba talagang pilitin? Ayokong umuwi. Sumama ka sa akin. Ayoko nga. Yuanye, kung ayaw mo, huwag mo na lang siyang pansinin. Pinsan ni Yuanye, mas mabuti siguro huwag ka na makialam sa mga bagay sa pagitan namin. Kahit gaano siya kapasaway, hindi ko alintana na parusahan ka mismo sa harap ng pinsan mo. Kuya, pasensya na. Kailangan ko munang bumalik sa ospital para magpa-check up. Ayos lang. Mag-ingat ka. Yuanye, darating din ang araw na hindi ka makakaligtas. Magiging akin ka rin. Ako nang bahala dito. Pumasok ka na. Ngayon nasa loob na tayo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Wishi, hindi ko talaga maintindihan kung anong gusto mong gawin. Huwag ka na muli magpakita sa kanya. Kayong dalawa ay lalaki at babae na magkasamang nakatira. Si Chin Mushan ay pinsan ko. Ano bang masama kung tumira ko sa kanya? Ikaw nga nag-aalaga ng kirida sa labas. Kaya hindi ba yun ang tinuri ng maling relasyon ng lalaki at babae? Ginagawa ko to para sa'yo at sinabi ko na hindi ganun klase ang relasyon na meron kami ni Bai Chingching. Paulit-ulit ko na pinapaliwanag. Kung ano man ang relasyon mo kay Bai Chingching, hindi ko gusto malaman. Sigurado ka bang hindi mo gusto maporsahan ngayon? Ito, Ano? Pinipilit mo ko. hindi ka pa rin natututo? Sir, dumating ng kliyente sa kumpanya para sa pagpupulong. Sige, iuwi ko muna ang asawa ko. Saka tayo pumunta sa kumpanya. Opo. Pupunta na ako sa kumpanya para sa pagpupulong. Manatili ka lang sa bahay. May doktor na titingin sa'yo mamaya. Kung may mangyari, pwede ka lumapit sa katiwala. Kundi kaya tawagan mo ako. Wishi! 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 Buksan mo to! Bakit mo ko kinukulong dito? Buksan mo to! Walang sino man pwedeng lumabas nang walang pahintulot ko. Apa, Wishi! Ano bang ginagawa mo? Pagkawalan mo ako! Madam, mas mabuti magtipid ka ng lakas. Umalis na po si Sir. Wishi, bumalik ka dito!
Sabi ng katiwala, isang araw ka nang hindi kumakain. Uminom ka nitong sabaw. Wishi. Tatanungin kita, sino bang mahal mo? Ikaw. Talaga? Alam kong hindi mo ako mahal. Bakit ba ko kinulong dito? Kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko na sa'yo. Kabilang ka na sa pamilyang Wei kapag pinakasalan mo ko. Ikaw lang ang magiging ginang. Poprotektahan kita habang buhay. Pero wala naman ako sa puso mo. Kung ganoon, pakawalan mo na lang ako. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Inumin mo na lang ang sabaw na to. Kapag gumaling ka na, ilalabas kita para maglakad-lakad. Sa ginagawa mo, lalang mapuputang ako sa'yo. Inumin mo na to. Hindi ko inaakalang isang araw, ang kasal kay Wichi ay magiging isang pagpapahirap. Kailangan kong bilisan ang pagtupad sa obligasyon at magipag-iwalay kay Wichi. Maaari kang makipag-ugnayan sa ilang mamahaling tindahan bukas. At ilagay mo lang sa pintuan ang mga bagong produkto para makapili ang misis ko. Apa! Sinabi ko na rin sa kanya. Gawin niya ang kahit anong gusto niyang gawin sa bahay. Apa! Pinakausapan ko ng katiwala na magayos na bilhin ang paborito mong luxury brand. Sila rin ang magdadala ng bagong produkto ngayong season. Kung anong gusto mo, piliin mo lang. Mr. Wei, gaya ng inaasahan ko, ang galing mong palubag ng loob. May mga bisita pa sa kumpanya ngayong araw. Tatapusin ko lang ang pagpupulong at pupunta ako para samahan ka. Hello, Achi. Kanina po shouting. Gusto kanyang makita. Pwede ka bang pumunta para makita siya? Shouting, huwag ka na umiyak. Papunta ng papa mo dito para makita ka. Sabihin mo kay Shouting, napupunta ako mamaya. Sige, maghihintay siya sa'yo. Mamaya, baka malate ako pag-uwi. Pero sisiguraduhin ko makauwi ko para sabay tayong kumain ng hapunan. Hintayin mo ako. Huwag ka na umiyak. Sabi na huwag ka na umiyak. Tumingin ka sa langit at tanungin mo sa sarili mo kung kinain ba ng tupa ang bulaklak na yon. Anak, tapos na ang kwento para ngayong araw. Oras na para matulog ka. Papa, pwede bang matulog ka sa tabi ko ngayong gabi? Sige, tatabihan kitang matulog. Good night, Papa. Sige na, matulog ka na. Hindi ako naniniwala na matutulog mo pa rin ako pala pagkatapos nito. Ashi, tulog na ba si Shouting? Inumin mo ito. Nakikita ko hindi ka pa kumakain ng hapunan. Inumin mo na habang mainit pa. Salamat. Dito ka na lang matulog. Hindi na kailangan. Naghihintay si Yuan niya sa bahay. Kailangan kong umuwi. Achi, marami naman kasama si Yuan niya. Pero ako, ikaw si Shouting lang ang meron ako. Pwede bang manatili ka sa akin ngayong gabi? Kung kailangan mo ako, maaari kitang protektahan. Pero kailangan ko talagang umuwi. Ashi,
Ang gusto ko, huwag mo lang kaming iwan ni Shouting. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko, Bai Ching-Ching! Sinabi ko na sa'yo na kahit ano pang nangyari noon, tayong dalawa'y magkasama lang sa pagpapalaki ng bata. Kung hindi mo kaya malinawan ang posisyon mo, kahit ako, ipapadali pa kita sa malayo. Wichi, itinulak mo pa rin ako palayo. Kailangan ba talaga mawala si Yuyue? Bago mo ko tingnan. Hello? Hindi ko mapanatili si Wichi. Mukhang kailangan na lang ganun mapangalan na hakbang na yon. Dalhin si Jiang Yue, palayo kay Wichi. Madam, kailangan mo bang ako magpainit ng pagkain para sa'yo? Ano ngayon? Sinasabi ko sa'yo na hindi uuwi si Wichi ngayong gabi. Bakit kailangan mo pa ako ipaghintay dito? Sabi ni Sir, babalik siya ngayong gabi para maghapunan at inutos niyang hintayin ko siyang bumalik bago ko ihain ng pagkain. Sir, nandito ka na. Ano po nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Ibaba mo ako! Baba mo nga! Ikaw! Paliw ka ba? Wishi, hindi ka ba nasiyahan? Kaya bumalik ka sa akin para ibos ang galit mo? Ano? Ano bang tingin mo sa akin? Bigyan mo na siya ng gamot! Bilisan mo! Hello, kuya. Hello, Iwanye. Ayos ka lang ba ngayon? May ginawa ba sa'yo si Weichi? Ayos lang ako, kuya. Bakit bigla kang tumawag? Wala naman. Napansin ko lang na parang hindi maganda ang samahan niyo ni Weichi nung araw na yon. Kaya nag-aalala ko sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Iwanye, alam ko na ang tungkol sa anak ni Weichi sa labas. Kaya wala nang dapat itago. Trinato ka ba niya ng ganito? Nang hindi man lang iniisip ang diborsyo? Ako nang bahala sa mga bagay na ito. Iwanye, kung gusto mo ng diborsyo, sabihin mo lang sa akin. Maaari kitang tulungan para makaalis papuntang abroad. Para hindi ka na matagpuan ni Weichi. Hindi lang kailangan, Kuya Xiao. Bakit ba? Hindi mo ba kayang bitawan si Weichi? Basta, may mga dahilan ako. Hindi ko pa kaya makipag-divorce kay Weichi ngayon. Pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Kuya, magpahinga ka na rin ng maaga. Yoyoy! 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 Bakit pa pumasok sa isip ko, sinatsansya na si Kuya, na parang mga halima na umaaligid. Mukhang, kailangan nating alamin. At tungkol sa diborsyo, kailangan muna nating mabal mga gamit ni Mama. Mukhang kailangan nating umasa sa lokasyon. Sabi ng kasambahay na hindi ka pa kumakain. Gusto mo bang ipaghanda ko siya ng pagkain para sa'yo? Kumain ka na ba? Naghihintay ko na makakain kasama ka. Katatapos ng tumawag ni Papa at sabi niya, birthday niya ngayon at gusto niyang bumalik ako. Sasama ka ba sa akin? Hindi ka pa kailanman pumayag na bumalik sa bahay ng mga Jiang. Nandun ang tsuyo ng mama ko. Pero kung wala kang oras, makakapunta naman ako Hindi ko mag-isa. sinasabing hindi kita tutulungan. Kung gusto mong bumalik para sa birthday party ng papa mo, gusto mong bumalik para may kunin. Basta gusto mo. Tutulungan kita. Talaga, tutulungan mo ako. Siyempre, tutulungan talaga kita. Tara, kumain muna tayo. Yung nangyari kanina, dahil lang sa aksidente yon. Wala talaga kaming ginawa ni Bai Ching-Ching.
Inumin ko muna ng tsaa. Sa lahat ng taon na ito, mas magaling ka pa rin magtimpla ng tsaa kaysa sa akin. Nga pala, tinawagan ko si Yan kanina. At sinabi ko na 2 araw na lang ay birthday ko na. Dadalhin niya raw si Mr. Wei dito sa bahay para kumain. Kailangan ko maganda. Nako, ang ganda ng pagkakataon na madala si Mr. Wei ngayon. Tamang-tama. Wala ng pera ang bagong proyekto ng kumpanya natin. Hindi pa pwede lumapit kay Mr. Wei. Kaya, kailangan mo maganda para sa hapunang ito. Naiintindihan ko. Lalabas ako ngayong hapon. May bibili lang ako. Magpapadala ko ng 2 bodyguard na kasama mo. Tulungan mo ko itali ang necktie ko. Wala ka bang kamay? Kailangan pa bang tulungan kang italing kurbata mo? Tungkulin ng asawa magtali ng kurbata sa asawa niya. Mukhang ayaw mo pa rin lumabas ngayon. Ano sa tingin mo? Bagay sa'yo. Tingnan mo na lang. Kahit mamatay ako, yan lang ba talagang may bibigay mo sa akin? Hindi ba mamimili ka ngayon? Gabitin mo to. Hindi ba't sabi mo mas mabuting wag muna tayong magkita? Kung hindi espesyal ang sitwasyon, hindi ako makikipagkita. Isang basong iced americano na walang asukal. Sige po. Alam mo ba kung bakit pumalpak dati? Hintayin niyo ako dito. Bibili lang ako ng kape. Isang basong ice americano, pabalot. Pakihintay lang po. Hindi gumana ang nakaraang paraan. Kailangan ito mag-isip ng bagong plano. Pwede ba? Nagawa ng lahat. Ano ba bang magagawa ko? Nagtagumpay tayo, 4 na taon nang nakalipas. Ngayon, kaya pa rin natin. Mag-isip ka ng paraan para makita niya ang bata araw-araw at ilagay mo to sa pagkain niya. Ano ito? Ginamit din ito kay Yuan dati. Hindi naman ito lingid sa'yo. Gusto mong painumin ko ng gamot si Wichi? Si Kuya si Bai Ching Ching. Talagang makakilala sila. Bakit? Natatakot ka? Hindi ba't nakita mo ng epekto ng gamot na ito? Ano pang kinakatakutan mo? O ibig mong sabihin, ayaw mo nang magtagumpay at hayaan na lang si Yoyoy? Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Kung makalimutan mo rin ni Weichi si Yuan Ye, maaari ka na mamuhay ng maayos kasama siya. At kukunin ko rin si Yuan Ye. Pagkatapos, lahat ay ayon sa ating kagustuhan. Naiintindihan mo ba? Madam! Nandito ko dahil sa pinsan ko at kay Bai Ching Ching. Ako'y nawala ng alaala matapos uminom ng gamot. Nakalimutan ko na kung ano yun. 4 na taon na nakalipas, madaling araw, dinala ako ng pinsan ko para magpatanggal ng appendix. Yun do yung panahon na yun. Hello, Goju. Tulungan mo kong pumunta sa Kenshin para mag-imbestiga ng isang bagay. Gano'n ba katagal si Wichi? Hindi sinabi ni Sir kung anong oras siya uuwi. Sinabi niya na lang na ako mag-aayos ng lahat. Babalik agad siya pagkatapos ng trabaho para sunduin ka at pumunta sa bahay ng mga Jiang. Anong oras na ba ngayon? Hello? May aasikasuhin lang ako at babalik din mamaya. Mauna ka na. Susunduin kita sa bahay ng mga Jiang pagkatapos ko matapos ang gawain ko. Mag-isip ka ng paraan para makita niya ang bata araw-araw
at ilagay mo to sa pagkain niya. Pupunta ka ba kay Bai Janjan? Masamang pakiramdam ni Shouting, kaya pupuntahan ko sila. Lagi na lang ganito. Hindi ba itong palaso ni Bai Janjan para makapunta sa'yo? May leukemia si Shouting at laging mahina. Hindi gagawin ni Ching Ching itong dahilan lang. Pinapayuhan kita. Mag-ingat ka sa mga tao. Iwanye, naalala ko na hindi ka ganung klaseng tao. Huwag ka namang manira ng kapwa-tao. Richie. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Susunduin kita agad pagkatapos kong tignan si Shouting. Pumunta ka muna sa bahay ng mga Jiang at huwag kang gumawa ng gulo. Sobra na yata akong nagsasalita. Tara na, umalis na tayo. Ah, nandito na si Ying Ying. Halika na. Ah, dali. Ikaw talagang magtitang bata. Kasal o hindi, ang pamilya dyan ay nabuhay ng maayos itong mga taon. Pero wala na namang napagkinabangan mula sa kanila. Ah, ikaw. Bakit hindi ka muna uminom ng sabaw? Asan si Achi? Wala siyang oras, hindi siya makakapunta. Hindi ba sinabi mo na sasama siya sa'yo? Alam mo namang bising presidente. Madaming tao iniaasikaso. Kung hindi siya makakapunta, anong magagawa ko? Itatali ko ba siya? Bakit hindi na lang tayo maghapon ng simpleng luto sa bahay? Kahit hindi makapunta si Ashi, ang importante nandito si Yuan. Ah, sige. Mag-usap muna kayo. Pupunta muna ako sa kusina para tingnan kung malapit ang malutong pagkain. Dahil hindi makapunta si Ashi. Ngayon, masasabi ko na ito sa'yo. Ano bang kailangan mo? Bumili ng lupa ang kumpanya ilang araw lang ang nakalipas bilang paghahanda sa bagong proyekto na bayaran ng lupa. Pero may natitirang 100 milyon. Kailangan mong humanap ng paraan. 100 million? Anong tingin mo sa akin? Mayaman? Nabahala ka ba na wala kang pera? Pero ikaw ang ginang ng anak ng pamilya Wei. Hindi ba't ang pera ng pamilya Wei ay pera mo rin? Pa, kahit akong anak ng ginang pamilya Wei, at kahit gamitin mo ito laban sa akin, wala akong pakialam. Bukod pa roon, kung wala kang pera, bakit mo kailangan ng lupang iyon para lang gawin sariling libingan? Hayop ka talaga! Paano mo nasabi sa akin yan? Ako ang ama mo! Hindi naman sa'yo kitang tulungan. Pero, kailangan may kapalit ito sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Ang kagamitan ng mama ko, asa't mangako ka. Maaari kong kausapin ang asawa ko at hayaan siyang pautangin ka ng 100 milyon. Ganito na lang ba ang halaga ng alaala ng nanay mo sa puso mo? Nasa akin ang alaala ng mama ko. Natural, walang katubas ang halaga sa puso ko. Sabihin mong totoo. Kung hindi, mananagot ka. Chang Yuanye, hindi mo kayang ibigay sa akin ng 100 milyon? Pinalaki naman kita ng libre ah! Pinalaki mo ba ako? Ang lahat ng nasa pamilya Jiang ay galing kay Lolo. Kahit ikaw, pinalaki ka ni Lolo. Ikaw talaga! Ay nako, nagtatalo na naman kayo. Sige na. Kakarating na ni Yoyoy Wei. Kumalma ka lang at kausapin mo siya ng maayos. Nakikipag-usap ako sa papa ko, may karapatan ka bang sumingit? Isang babae nakikitira na sa papa ko nang walang dahilan, hindi niya talaga alam na isa siyang salot. Yuan Ye, paano mo nagawang sabihin sa akin yan? Wala naman akong galit sa'yo. Kahit itinulak mo ako pababa ng hagdan at nagdulot ng pagkalaglag ko, hindi ko kailanman isinisisi yun sa'yo. Ako ba talaga nagtulak sa'yo pababa ng hagdan? Hindi alam ng ibang katotohanan noon. Hong Sheng! Talagang maling pagkakaintindi niya sa akin. Hayop ka! Paano ako nagkaroon ng anak na kagaya mo? Hindi ko matatanggap yon! Ano yun? Gusto mo kong patayin? May gana ka pa magpalusot? Mga tauhan, palabasin niyo siya! Tingnan natin kung sinong mangahas. Palabasin niyo siya! Ang pamilya Jiang o ako ang may huling salita kung sino ang palalabasin! Sige na! Subukan mo.
Sige, saktan mo ako. Tingnan natin kung anong gagawin ng pamilya Wei. Ikaw walang hiyang babae. Naging mapangas ka na sa loob ng pagkaraming taon. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kitang parasan ng ako mismo. Chen Yuye, paano ka nakapagsalita ng ganyan sa ama mo? Wala kang galang. Bukod pa doon, kailangan pa bang tingnan ng ama mo ang mukha ng pamilya Wei? Para disiplinahin ng kanyang anak? Tumahimik ka! Huwag mo naman siyang saktan ng todo. Ang tigas talaga ng bunganga mo. Wala na akong magagawa sa'yo. Dahil lang nakilala mo si Weishi. Jiang Yuanye, sinasabi ko sa'yo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Magkapareho kayo ng ugali ng mama mo. Pinakasalan ka ng mama ko at hindi ka karapat dapat sa kanya. Ikaw! Ngayon, papatayin talaga kita! Ngayon ang kaarawan ng ama mo. Yuan, bakit hindi ka magpakabait?